maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Happy New Year po sa inyong lahat. Hindi lamang po magandang hapon ang bati ng inyong Mommy Bessie Rios dahil ilang tulog na lamang ay 2021. At ako rin po ay bumabati sa aking kapartner all the way from Angeles. Welcome sa iyo, Mommy Teen, dito sa ating programang kakaiba ngayon, ang ating flavor sa Moms at Heart program. Ang programa pong kaagapay sa tagahubog ng mga pusong ina. Happy New Year, Mommy Teen! Happy New Year, Mami Bessie. Napaka-exciting, no? Nakalipas ang Christmas. Ngayon naman, New Year ang ating nilulook forward. At marami po tayong pag-uusapan sa hapon ito. Kaya, sit back, relax, and enjoy. Kitang-kita sa get up pa lang, ha, Mami? Oo nga, natutuwa ako sa ating get up, ang ating mga headdress natin. Happy New Year at sa naman, parang masquerade, ano? So, samahan niyo po kami. Masquerade, yes. Kung kayo po ay gusto lamang na nakikinig, pero sana po ay samahan niyo kami para kami ay inyong makita. But for those who would like to listen, ay maririnig niyo po kami over 702 AM band, DCAS, at pwede rin naman po sa ating PM radio. Ayan. Kasi sobra ako excited. Mukhang naliligaw ako sa ating mga intro. Looking forward, Mami, sa 2021, kaya na-excite ka. Yes, oo. At saka first time po ng ating Moms at Heart program ay may mga kakaibang flavors na sa inyo po ay aming ibabahagi. So, dyan lamang po kayo at kung kayo naman po ay merong internet, ay pwede niyo po kaming makita, kumonek po kayo sa atin pong FEBC Radio TV at kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pwede rin po kayo dun sa ating app ng 702 DCAS. So, iba't iba po ang mga pamamaraan kung saan kami po ay inyong makakasama, maaaring makita, or marinig. Ayan. So, Mami Tin, kumusta ba ang iyong kapaskuhan? Ang bilis ng araw, ano? Oo nga. Parang last week ko ngayon, New Year na ulit. Okay. Mm-mm. Hapon lang pala yun. Ikaw naman, parang ang tagal. Today is December 26. Ang bilis nga ng panahon, Mami. Kasi nga, parang we have waited for Christmas for too long. Tapos, isang araw lang nakalipas na. Ngayon, we are looking forward nga to the New Year. But Christmas has always been good dahil palagi nating inaalala that Jesus is the reason for the season, di ba? Kaya, it went well. Yes, oo. At ang aking mga excitement ay first time na ako'y nagstay sa aking mga anak, no? Kanilang December 24. Kasi usually ang December 24 ay kanilang pamilya sila. Pero this time ay nag-intrude ang lolo at lola para sa aking mga apo. So ayan, babatiin natin ang ating mga pamilya dito sa ating mga slides na ipapakita sa ating mga listeners. Pero apo ang gusto ko ipakita, okay? So, ikaw, pamilya. Ako, pamilya. Bata pa naman kasi sila eh. So, ayan. Kaming lima pa rin. Yes, oo. Hindi pa sila dapat, hindi ka pa magkakaapo, no? Hindi pa. Matagal pa. Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga usapan at ang ating pong tutuunan. Ang title natin ay kakaiba. Mami Tin, take note. Graduating from 2020 with gratitude. Oh, di ba? Amen. Kasi po, ang isang graduation kapag ating tinitingnan ay maihahalin tulad natin sa isang pagtatapos din ng taon. Correct? Mm-hmm. Kasi, as I listen to the commencement exercises, yung tawag lang na yun, Mami Tin, di ba? Commencement. Yes. Meaning, Beginning, actually, Mami, di ba? Nagko-commence. Parang napaka-ironic, graduation ang alam natin, ending, tapos na. Pero, commencement exercises, parang it's leading us to a new beginning. Mm-hmm. Parang there's an ending, but there's a new beginning being ushered in.
Ayan. Yes, oo. At kaya nga tayo naka-costume, naka-get up, at mamaya meron pa tayong mga ipapakita sa kanilang kung ano-ano. May mga props pa. Oo, when you are experiencing a grateful heart, there is no point for you to be sad. You have to celebrate and you have to be happy. Kaya nga po, ang challenge natin sa ating mga momshies, how are we going to graduate from 2020 with a grateful heart? At 5 mga bagay po ang ating mga tutuunan dito. 5 bagay na tumutugon po sa mga phrases, no? Ito mga phrases natin like even though, ano pa isa? Steer up, anything? Cheer up. Because of? Yes. Look up or go forward. Yes, keep going. Keep going. Okay. So ito yung mga challenges. Pero ang bawat challenge natin na yon ay nilagyan natin ng kalapat na letter P na tigi-tigisang salita. So for even though, we have the word PT. PT. For steer up, we have the word Purpose. ayan. Yes, for stir up, we have the word perspective. And then, because of, Purpose. ayan, purpose. And then, sa look up or go forward, we have that word position. Sa Position. kaban di ba? Pero yung masaya, yung nasa dulo. What's that? Yung sa ating... Gusto ko yan. Gustong-gusto ko going. yung word yan. Passion. Yan, passion. Yes, Okay, passion. so simulan na po natin at masaya po ang ating kwentuhan. Kayo po ay patuloy na sumama sa amin, ano? Kayo po ba ay nagre-relax dahil napagod kayo kahapon? Meron po ba kayong mga ilang Zoom meeting, ano? Kasi yung iba nga naman ay walang get-together ngayon, ano? Bawal ng ating pamahalaan. Pero I'm very sure, Mami, Pilipino pa, no? Zoom family reunion. At tayo ay hindi papasaway, ano? At mag-iingat lamang. Kaya sana po, ano? At wala rin po sana ngayon na masakit ang ulo kasi kung ano-anong kinain ninyo at kung ano-ano pa. Alam mo ba, Mami Tin, ang isang kakaiba sa akin kaninang umaga ay ang aking physical examination. Of all days, dito ako binigyan ng aking physical examination schedule. So, ang aking diet ay iningatan the whole of December. At ng overnight na first time Noche Buena ay naku, maingat din sa diet. Okay, so ano ang ating pag-uusapan? Una-una po itong salitang even though. Ayan, even though. Parang napaka-familiar niyan, Mami, ng word na even though na yan. Sige nga po. Kasi when we talk of even though, ano ba yung naganap natin sa 2020? Even though, sige, dugtungan mo, even though we lost our job, ikaw, ano yung even though mo? Even though we did not spend time as a family traveling together. Even though some of the members of our family or friends got ill and even died because of this pandemic, di ba? O isa na lang even though. Kasi ang dami. Oo nga, no? Even though we were not able to see each other in our services physically. Yan. So sa ating pong buhay as mga moms at heart, ano po ba yung mga even though na ating dinadaanan? At Mami Tin, ang isa kasing kaugnayan ng even though ay ano ba yung ating magiging kaisipan kapag tayo ay naaalala natin itong mga bagay na ito? Nalulungkot tayo. At kawawa naman tayo, nawalan tayo ng trabaho. Ako, kawawa naman, naka-lockdown. Ang labas ko yung mga clinic na yon kasi bawal lumabas ang 66, di ba? No? Ayaw akong bigyan ng pass. Buti ngayon, medyo maluwag-luwag na, no? However, medyo nandoon pa rin ang risk. And so, we can have that PT thoughts. Parang kamukha natin. Mukha ba tayo naka-PT party? Hindi naman, Mami, mukhang tayo, joyful. Joyful. Oo. So, sa atin po mga moms at heart, no, iwasan po natin yung PT party. Ano ba PT party, Mami Tin? Ano ba mga ingredients niyan? Ano ba mga elements niyan? May mga games ba yan? Yung PT party, para kang nanghahawa. Nandadamay, naghahanap ng damay, di ba? Kung meron kang kalungkutan, parang gusto mo may kasama ka. So, parang hindi maganda yon. Dahil yung negativity mo, parang tinatransfer mo, Mami, sa iba. Kasi para nga, may kasama ka. Kaya nagiging party
Dahil hindi ka nag-iisa, di ba sa party, hindi ka naman nagpa-party alone. Gusto mo may kasama. So, ito, hanap damay. Yes, at hindi lang yun, ano, parang ayaw mo sila ng masaya kasi ikaw ang yung yung isip ay nalulungkot ako, ba't ba kayo ang sasaya ninyo, ano, di ba? Oo nga. Oo, kaya tama yung word mo, nanghahawa. Isa ring bahagi ng PT party ay, di ba, sa party may mga pagkain. Mm-mm. Ano yung mga kinakain nyo dito? Eh di, mga maaanghang. Mga Mga mapapait. Mapapait. Bitterness. Yes, so bitterness, sourness, di ba, yung tinatawag nating sour grapes, di ba? Grapes. Naku. Oo, no, ay ang grapes ay matatamis yan, ano, pero dito sour grapes, ibig sabihin yung parang, damo na nga sila. No, di ba, yung mga ganun, ano? Bitterness, yung, kaya naman ako, ano, yan, di ba? Tapos isa pa rin itong kinakain ay yung mapakla, no? Alam mo ba yung taste ng mapakla? Yung parang latunda na saging na kakaiba, Na no? hindi hinog. O kaya yung chiko, kapag hindi pa siya hinog, tapos parang may dagta, mapakla yun, mami. Mapakla, oo. And that mapakla is equivalent sa ating emotion ng parang, bakit ba? Di ba, no? Bakit ganito? Kasi ang isang fruit, gaya nga ng chiko na yan, at saka itong sinabi natin na latunda, no? Ay dapat matamis, eh kaso mapakla. So, in the pity party, those emotions, question, feels bitter, at may sour grapes. So, hindi po maganda ang pity party kasi hindi ito makakaganda sa ating mga hormones. Diba? Sabi, kapag ka tayo ay merong happy feeling, lalabas din yung happy hormone. At ang happy hormone na yan ay magbibigay sa atin ng radiance, no? O mamitin, parang yung nasa background mo, no? Radiance, parang na-imagine ko dyan yung biyahe ng Three Magi. Ng glow. Di ba? Oo, diba? Oo, meron tayong kakaiba. Oo, mami, parang yung aking background ngayon, nag-glow, di ba? Merong glow sa aking likod. Ayan, umiilaw-ilaw. Yes, oo. At hindi ka na nakikita sa isang PT party. Walang ilaw ang PT party. Puro kadiliman. Kasi nga, iba yung kanyang mga nakikita dahil dun sa kanyang maasim, maanghang, mapaklang mga nararamdaman. So, mga mamshis, no? Ito pong ating even though for 2020, if we wanted to graduate from it with gratitude, eh medyo iibahin po natin. So, yan po yung pagpapakita natin. At pag iniba natin, ito naman yung ating number 2. Okay? Ano yung number 2? O, diba, no? Nagsalad ka ba? Yung meron May salad. yan, ano. At meron po tayong salitang stir up, di ba? Wow, maghahalo ka ba, mami? Happy New Year! Happy New Year! May tunog tayo, no? Happy New Year! Yes. Stir up is an action, Mm-hmm. di ba? Stir up is an action. And then based also on this action, kagaya itong pinapakita ko, iba yung tunog. Kasi I'm using, yan, para makita nyo, huli ko in light, ay metal, no? However, if I wanted to be so silent in what I'm stirring, I use yan, di makita, plastic spoon. Plastic spoon. Or a wooden spoon. Therefore, I don't create any noise, no? However, you can also create a noise, no? By means of tapping. Di ba, pag nag-i-stir tayo, minsan yung dumidikit sa kutsara, ganyan mo. Okay. So, why this stir up? Ano ba ang kinalaman ng stir up? What's our letter P for stir up? Perspective. Okay, perspective. Kasi, kagaya ng pinakita ko, we have a perspective in terms of yung gagamitin nating haluan. Mm-hmm. Ano ba yung pananaw natin dito? Ano ba yung hinahalo natin? Kaya, meron din tayong panghalo. Di ba? Paano din natin itatap? Di ba? Or, kung gusto natin ba'y matunog, di ba? At syempre, ano yung ilalagay natin dun sa ating hinahalo? Ayan, okay? So, napakahalaga ng perspective. At mamitin, meron ako dyan drama. Look at this. Wow! Patingin ang drama. Okay, kanina, ito yung aking suot-suot na eyeglasses. And of course, my Okay. perspective is clear. Very clear. Ang lenses ko ay kitang-kita ko at nagagandahan ako dyan sa iyong kasuotan at sa iyong background. Pero teka, palitan natin ng ganito. O, pang New Year talaga. Aba naman. Pulang-pula pa yan ang car na yan, ha?
So, in this thing that I'm holding, asan ang focus mo? Ito ba sa kotse? O, that's perspective, di ba? Uy, gusto ko niyan. That's a perspective. But perspective is something that we wear over our eyes. Yan. O, see? Ano na ngayon ang nangyari sa aking paningin? Parang itong aking kapaligiran na ang liwanag at ikaw ang nakikita ko ngayon, ang dilim-dilim mo. Kasi ito ang aking ngayong perspective, no? Madilim, di ba? Interesting. Oo, naging madilim siya. Now, like our, even though the feeling of having that pity in our heart, perspective is again a choice. So you just have to take it off. Diba? You just have to take it off and then palitan mo or ibalik mo yung dati mong maliwanag na Pananaw. Maliwanag na nakikita. So, sa ating commencement scenario, napapansin ko, di ba, yung mga speakers ng commencement exercise, ako rin, parang na-miss ko yan. Although may mga ginawa akong ganyan via Zoom, via video, pinadala ko yung aking mga commencement talk dun sa kanilang virtual commencement exercises. Ang isang commencement speaker, ang unang-una niyang purpose, no, or ang kanyang itinutulak sa mga graduates is the word perspective. That's the speaker wanted the graduates to see a different reality this time. Kasi when they're studying, ito yung level niya. Lalo na dun sa mga speakers, no, ng mga graduation or commencement ng colleges. Kasi I remember when I spoke dun sa isang college sa kanilang commencement exercises, I told the graduates, you will be surprised that all your dreams will now be put into a threat or a challenge. It depends on your perspective. Kasi nga, aral, juris, di ba? Critic paper, memorization, examination, project. Ngayon, kaharap mo na. Kung ikaw ay isang teacher, paano ka na talaga magtuturo? May practice teaching ka, pero iba yun. Ngayon, talagang ito na yung, halimbawa, magtuturo ka talaga sa 70 na bata, di ba? O ngayon, magtuturo ka sa online, di ba? So, Mami Tin, paano ba natin gagabayan ang ating mga moms at heart in terms of a perspective that they need to take, no, as they face 2020? 2021, flashback pala. Okay. They really have to look forward to the beauty that 2021 brings. Kasi kakalimutan na nga yung nangyari sa nakaraan, but also they will bring the lessons that they have learned. Tingin ko, Mami, yun ang magandang pwedeng maging perspective ng mga tao ngayon as we are about ilang days away. Today is December 26. So parang 26, parang 5 days away from a new year. So, ang perspective natin dapat nakatuon na doon sa beauty that it can bring and forget about all the heartaches or the sadness that 2020 had brought us. And we just have to keep on looking forward to what is ahead and what the Lord has promised us. Kasi sabi din naman ng Panginoon that He's giving us a brand new day. Each day, His promises are new, His mercies are new every day. So I believe 2021 will bring us new promises and the Lord will be with us there. So looking forward lang to the beauty that 2021 will bring, Mami. Okay. At ang maganda rin sa ating mga kaisipan in terms of perspective is we look at life, no, as it happens for us, not to us. Kasi pagka sinignan natin na yung life is happening for us, parang kakaiba yun eh. Pero yung to us, parang madyadong personal. Magkakaroon tayo ng kaisipan na babalik tayo sa PT party. Nakala natin tayo lang yun. But take note that itong lahat ng ating dinanas na to, hindi naman tayo lang ito eh. Hindi lang tayo na lockdown, hindi lang tayo nawala ng trabaho, hindi lang tayo nagkaroon ng epekto doon sa mga pagkakaroon ng pangangailangan na kakaiba during this season of 2020. Now, to add flavor dito sa ating pinag-uusapan, of course, ay ang ating counselor, Mami, si Mami Malu Tumuran, Junicia Tumuran, para sa kanyang Fit to be Mom. I-welcome po natin at ating pong pulutin ang ilan pa po niyang paalala so that we will graduate from 2020
with gratitude. Health and wellness ng mga pusong ina ang bida. Fit to be mom. Magandang hapon mga moms at heart. Mami Malu, Janisha Tumuran para sa mga reminders how to be fit to be mom. Natanong mo na ba ang iyong sarili na pag ikaw ay nagbibigay, parang anong nangyayari sa iyo? Yung bang ikaw ba ay nakakaramdam ng bakit ganoon, bigay ako ng bigay, pero and yet I feel that I am not appreciated? Or ikaw ba ay nakakaranas na sa pagbibigay mo, ayaw mo na tumanggap ng kapalit nito? Or ikaw ba ay ang pakiramdam mo that you can do everything alone or ayaw mo naman din tumanggap ng tulong sa ibang tao. Ang overgiving and undergiving, I think this is the most imbalanced dynamic sa mga tao, even ang mga nakakatanda sa atin. Maganda na malaman ano nga ba ang motibo mo sa pagbibigay. Una, alamin ang dahilan, ang motibo sa pagbibigay. Are you coming from the point of insecurity? Nagbibigay ka because you want to prove something, that you want to know people that you are compensating them for whatever good that they are doing to you. Yung bang sa iyong pagbibigay, o kailangan ako ay magkaroon ng entitlement dahil binibigay ko sa kanila ang mga bagay na ito. Or ito ba ay nanggagaling from the point of scarcity. Yung pagkatapos nito, kahit na alam mo na ikaw ay wala, but then, you have this accounting system in your mind, no, na iniisip mo, nagbigay ako, so they owe something to me. This is where it breeds entitlement. Pangatlo, ikaw ba'y nagbibigay because you are coming from the place of abundance. Iyan ang napakagandang dahilan sa iyong pagbibigay. Nagbibigay ka because that is out of love, regardless of how the person receives it. Ibig sabihin, hindi ka nag-iintay ng kapalit. Sa ating pagbibigay, importanteng i-check ang ating puso. Dahil importanteng pangalagaan ito upang tayo ay hindi ma-drain. Na alam niyo ba that you cannot give what you do not have. Kaya ingatan ang motibo kung bakit merong overgiving at undergiving na nangyayari sa ating sarili. Salamat po, sana po ay nakapagbigay tulong sa inyo ang inyong Mami Malu para sa ating mga fit to be mom, ang mga pusong ina. Maraming salamat sa iyo, Mami Malu, sa iyong mga paalala patungkol sa pagiging fit to be mom. At tayo po ay nagpapatuloy sa ating programang Moms at Heart. Ito pa rin po ang inyong Mami Beserius at ang aking kasama all the way from Angeles, si Mami Tin Mosuela, na kami po ay mga naka-New Year's get up. Ano, Mami Tin, tama ba? Ayan. Okay na okay po. Tamang-tama for December 31st, ushering in January 1, 2021. And, kahapon ay Kapaskuhan at ngayon ay December 26 pero 5 tulog na lamang po ay 2021. And so we would like to encourage our moms at heart, ano nga po ba ang mga bagay-bagay na ating pwedeng tingnan at mangyari sa atin as we face 2021. Tayo po ay may 2 bagay na nabigay at tineternohan nga natin or nilalagyan natin ng kapartner na letter P para mga things to do or to avoid. Even though is for the word Pity. yan. At yung pangalawa natin, ano nga yung natapos na natin? Cheer up with the word perspective. Yan. At perspective, wag natin kakalimutan yung aking pinakita din no? Na kung ito po yung ating salamin at ito yung kadilim-dilim na ating pong isinusuot na salamin, ay ito yung makikita nating maitim. Okay? Wala. Now, we go to the third one and that is because of. Ayan. Parang kanta, no? Because of talks about our Purpose. purpose. Ayan. Kaya tayo po ay nagpapatuloy sa isang maayos, maganda, at masiglang pananaw for 2021 because of. Ayan, Mami Tin, ano yung because of mo naman? Kanina meron tayong ni-recite na even do Yung because of ko, yung purpose, parang nagiging clear kung ano yung direction ng Lord sa akin, Yes. no? Kung ano yung Okay. gagawin ko sa 2021. At that excites me a lot. Kasi parang ang dami-daming pwedeng gawin based on the call. And it is just up to me to heed that call. So, I will keep everyone informed once na naging malinaw na po.
Pero sa akin, it's already clear what the Lord wants me to do. Kaya yun ang, because of the purpose that the Lord had given to me, that has made clear to me, I am looking forward to 2021. Ayan. So, ang pangalan ng iyong because of pala ay because of purpose. And your purpose in terms of open doors. Di ba? Yes, so Sabi mo, maraming ang because of open doors. Di ba? Amen. Yan. So, tayo pong mga momshies ay tinan po natin, sa 2021, ano po yung ating mga open doors, di ba? Mga purposes in life. Sa akin naman, ang aking because of ay yung deeper calling. Because of a deeper calling. So, hindi ko alam na at 66, parang mas madami pa pala akong gagawin. Mas marami akong mga ginagawang kung ano-anong bagay that I had not been doing before. And one of those which really excites me, gaya mo, is the time and the diligence to read God's Word. Diba? Alam mo, Mami Tin, being a graduate of a seminary, at ikaw, nag-aaral ka ngayon sa Oo seminary. nga. Ang dami-dami nating readings doon, True, Ako, Mami. mga professors na pagagawin ka ng mga critic paper, mga reaction paper, not less than 2,000 words, yung mga ganyan. But I found out, na yung palang self-study natin ng ating versions of the Bible, ang dami-dami mga versions ng Bible, New Century Version, New King James, mga new yan, di ba? At meron nga tayong The Message Bible. All these things, ang ganda niyang pagtugma-tugmain yung mga words, Yung isa, bakit that? Yung isa, bakit for? Yung isa, ba't nakalagay yung pangalan ni Christ? Yung sa isa, him lang, di ba? And so, Mami Tin, ang isang nakakatuwa dito, there's the Holy Spirit who will really be there to enlighten us. To reveal. Yes. To reveal the message. Kaya yung mga commentaries, yung mga iba, ang pangdagdag ko sa dulo. Totoo. Oo. Inuuna ko yung... I agree with you, Mommy. I so agree with you. Inuuna ko muna yung relationship namin ng pag-uusap ni Lord, di ba? Tsaka Yes. ng Holy Spirit. Kasi ang commentary naman, one thing that I appreciate with commentaries, bibigyan nilang history. Yes, oo. Bibigyan nila, halimbawa, gaano kalayo ang tinravel ni David mula dun sa kanyang pastulan para siya makarating sa Valley of nila ba yun? O yun, yung mga ganun, So, and then, ayun, tataas na yung appreciation mo nun, Kaya palang aga-aga niyang gumising, di ba? So, yun naman ang nakukuha sa commentary. But there's really one bottom line. Ano ang gagawin natin sa lahat ng nababasa natin mula sa salita ng Panginoon? And I believe na itong ating because of na purpose ay i-reveal sa atin ng Lord doon. Kaya mga momshies, maganda po ang ating because of ay ating pag-isipan. Ano po yung ating because of? Para sa pamilya, para sa ating mga anak po ba? But sana ang purpose natin is where the Lord is leading us. Where the Lord wants us to refine, Itong lockdown na to, I think ang daming revelation ng Panginoon. Daming messages, ni Lord. Okay, let's go now. Pero teka, bago yan. Marami tayong feature pagka last week of last Saturday of the month, Itong ating pampabuhay ng mga Pinay na inay, Kasi yan ang theme natin for Moms at Heart for this year, At I think hanggang next anniversary natin yan, year 6 na tayo. Uy, year 7 na pala ng Moms at Heart next year, Exciting. Oo nga Ang dami-daming plano nung last year for the 6th anniversary. Bigla ngayon, naging Zoom. Naging Zoom. Oo. Oo, naging Zoom. Alright, so pakinggan po natin si Mamshi Kit de Guzman all the way from Nueva Ecija sa kanya pong feature ng Pinay na Inay. Magandang araw mga momshies! Ito po si Kit de Guzman para sa Pinay na Inay. Mga pagpapakilala sa kakaibang isip, salita at gawa ng ating Pinay na Inay. Talakayin natin ang pananaw ng Pinay na Inay sa 2021. Lahat tayo ay nabigla sa pagpasok ng taong 2020. Walang nag-akala na tayo ay makakaranas ng napakalaking pagbabago
at mabibigat na pagsubok na nagdulot din ng matinding pagkatakot na naranasan natin at ng buong mundo. Subalit, ang mga pangyayari ngayon ay hindi dapat makahadlang sa ating mga pangarap sa hinaharap. Ang ating pananaw bilang mga Pinay na inay sa 2021 ay magiging maganda kung ipagpapatuloy natin ang 3 P na aking ibabahagi ngayon. Una, positibong pananaw. Sa kabila ng mga pangyayari sa ating panahon, nararapat lamang na patuloy tayong maniwala, mga Pinay na inay, na ang ating bukas ay higit na maganda kaysa sa ating ngayon. Walang maidudulot na maganda sa ating kaisipan ang pag-iisip ng negatibo. Nakadagdag lamang ito sa ating mga alalahanin at pasanin. Kapag sinabi nating positibong pananaw, iwawaksi natin sa ating isipan ang mga negatibong bagay na hindi pa naman nangyayari. Huwag tayong paalipin sa alalahanin gaya ng baka manatili sa lockdown, baka lumala ang kahirapan, baka hindi na makapagbukas ng negosyo, madaming baka. Pinay na inay, dapat ganito ang kaisipan. Ang 2021 ko ay maganda dahil Diyos ang aking kasama. Ang ating pananaw bilang mga Pinay na inay sa 2021 ay magiging maganda kung ipagpapatuloy natin ang pangalawang P, pangitain. Sabi nga, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Ang kinabukasan ay laan lamang sa mga taong naniniwala sa ganda ng kanilang mga pangitain. Huwag kang humintong mangarap, kahit na nga ba, hindi pa tayo lubusang nakabalik sa new normal. Magpatuloy ka lamang na maniwala at umasa na ang 2021 ay much better kaysa sa ating 2020. Sabi nga, people perish for lack of vision. Ang mga pangitain mo ay magiging katuparan, kaya patuloy kang lumikha ng pangitain. Isulat mo yan, write your vision, dahil isang araw, the Lord will make it happen. Ang ating pananaw bilang Pinay na inay sa 2021 ay magiging maganda kung ipagpapatuloy natin ang pangatlong P, panalangin. Wala nang tatalo pa sa isang Pinay na inay na mapanalanginin. Ngayon pa lamang, ipanalangin mo na ang 2021. Imbes na mag-alala, manalangin. Idalangin ang iyong pamilya, idalangin ang ating bansa, ang ibang tao at syempre, huwag kalimutang idalangin ang sarili. Dahil ang lahat ng bagay na nasa puso mo is just a prayer away. Yan po ang mga kaibang tatak ng Pinay na inay mula sa inyong Momshi, Kit De Guzman, para sa Moms at Heart 702 DZAS. Shalom! We're back to our program, Moms at Heart at Mami Tin. Alam mo ba na ang ating Pinay na inay ay may kaugnayan pala dito sa purpose na ating iniwan. Kasi di ba bilang Pinay, ano ba yung purpose natin sa ating bayan? Correct? Kasi ang ating because of ay sana isama naman natin because of our country. Ang dami-dami nating challenges ngayon sa ating bayan. So this can push us to graduate 2020 with gratitude because we look forward to 2021 sa purpose kung paano tayo gagamitin ng Panginoon sa ating bayan. Ayan. Kahit na yung simple, alam mo na mga repak-repak lang na yan, Mami Tin, ano? Diba? Oo, Mami, no? Lumalawak talaga yung scope natin bilang mga mommies din. Kasi hindi lamang tayo nandyan sa ating sariling tahanan, sa ating sariling Jerusalem, ika nga. So, meron tayong Judea, meron tayong Samaria, even to the very ends of the earth. So, yung pagiging involved natin sa ating community, katulad ng mga nakaraang itong pandemic na ongoing, lalo na po yung natural calamities na tayo ay tumulong. Sabi mo nga, Mami, yung mga pag-repack, yung pag-organize kung paano mabuo, yung pagbibigay ng tulong, yan ay bahagi ng pagiging isang Pinay na inay. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga kababayan. Mm-hmm. At babalikan natin dyan yung salita natin sa even though. So wag tayong nagkakaroon ng pity, no? Kasi pag meron tayong pity,
yung sarili natin na lang iisipin natin. And ano yung ating perspective, no? So, nag-steer up tayo ng health. Okay. Bilis ng ating discussion. Tayo pa rin po ay magpapatuloy sa ating pong programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa ating mga pusong ina. At yan naman po ay aired over 702 DCAS, FEBC Radio TV. So, Mami Tin, tayo ay nagpapatuloy. Hindi na tayo bumati sa ating mga batian, ano? Basta Happy New Year sa ating lahat ng nakasubaybay at patuloy na sumusubaybay dito sa ating bayan at sa buong mundo. Ayan. At natutuwa ako, Mami Tin, na yung ating, ito, isa pa rin po ito sa ating gustong tuunan sa purpose, no? Yung ating Moms at Heart ay nagkaroon na ng Praying Moms at Heart, di ba? Oo. Hindi ko alam ang tawag dyan, Mami. Anak ba yan o sister? Oo nga, hindi ko rin alam kung anak or sister. Pero ang maganda rito ay siguro kakambal, kaya kapatid. Ano? Yes. Oo, sister, no? Okay. Oo, sister. Kasi nga, bilang mga Moms at Heart, napakarami nating challenges. At ikaw bilang chapter leader dyan sa lugar ng Angeles, ay pakinig ka, di ba, sa mga challenges ng mga Moms at Heart. So, lumalawak tayo. Ilan na ang ating mga kasama. At sana po, kayo po na sumusubaybay sa amin ay nandyan po sa inyong mga screen, naka-flash po kung paano kayo sumali at magkaroon ng bahagi sa ating Praying Moms at Heart. Ayan. Mami, oo nga. Maidagdag ko lang, kasi yung Praying Moms at Heart natin, hindi siya limited dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, kasi to the ends of the earth na, no? Di ba meron po tayong Vietnam, meron po tayong yung KSA, Mami, no? Saudi, So, oo. At meron tayong Korea. Opo, nakakatuwa na hindi limited. Yung Pinay na inay ay talagang lumalabas sa comforts of their own homes, no? At own barangays. Yes, At, kasi yung ating pong tatakbo ng Pinay, kahit saan po tayo naroon, Pinay pa rin tayo. Okay, let's go to number 4. At ito, bagay dyan sa sinabi mo. Kasi when we are talking about graduating from 2020 with gratitude, dapat ay tingnan natin ang ating pwesto. So we need to look up and go forward. And that talks about position. Ano na yung mga position, Mami Tin? Nasa na ang iyong pinaglalaroan dyan kanina na pinapakita mo sa akin about position, yung mga kulay-kulay mo? gusto kong ipakita kung ano ang posisyon na maganda o posisyon na organized. Ayan, Mami, nakikita ba yung aking rubric? Rubric. Tinatawanan ako ng aking mga anak. Sabi ko, anak, pairaman ng rubric mo. Sabi niya, Mami, rubric? Rubik daw, Rubik cubes. Ayan, kulay. Yan. Ay, pare-pareho ng kulay. Opo, eto po, pareho, dilaw. Eto po, asul. Yes, okay. Yan ang posisyon nila, ano? Oo, maayos, Mami, ang napansin ko, pare-pareho po. Monotonous nga lang, pag pare-pareho. So, as we move ahead, as we go, so yon. So, ang ganda po kapag yung position nila ay naayos na, pare-pareho, Mami. Ayan po. Kaso, sabi ko nga, monotonous. Pihitin mo kaya at ibahin. Yan. O, di ba? Yan ang buhay. At yan ang nangyari sa atin sa 2020. Mula dun sa ating akala ay pare-pareho at maayos, o naiba na siya, di ba? So, i-rotate mo pa, nag-iiba. Pag ni-rotate mo yan, magkakaroon na iba-ibang kulay bawat isa. Pakabila. Yung kabilang pihit. Ayan. So, iba-iba na siya ngayon. Pero yung ayos mo, maayos pa rin eh. Kasi nakikita kong ganyan, talagang sa isang set of 9 ay all colors are seen, di ba? Para, mukhang hindi ka sanay. Oo, mukhang sanay ako sa maayos. Ano kasi ako organizer. At, well, all right, no? Kasi yung ginagawa mong yan is still within your control. Na nakokontrol mo siya na oo nga at pinipihit mo pero bumabagsak pa rin siya doon sa the same color niya, no? Kasama pa rin niya. Oo. Pero ang buhay po, no? When we say that we look up and go forward, there is an effort into doing that.
There's an effort in doing that. And what is important is, nasaan ba tayo? What is our present position? And by looking at our present position, then we will be able to consider hanggang saan tayo maglo-look up, no? Like halimbawa, kung ganitong position mo, pwede kang mag-look up, i-extend mo yun, ang taas-taas ng tingin mo gano'n, ano? Or, you can go forward, no? In terms of action or movement, no? However, kung ikaw ay medyo nakaganyan na yung muka, no? So, konting look up ka na lang. So, that is very important in what we're talking about in relation to graduating from 2020 with gratitude. Yung gratitude po ay isang bagay na atin pong dapat ay idagdag as we look up and go forward. Kasi kung ang laman ng puso natin ay naiwan tayo dun sa even though na pity, ay hindi tayo magkakaroon ng looking up perspective, no? Kasi like yung ginagawa mo dyan sa cubes mo, life cannot always be arranged that way. And we all saw this and experienced it sa ating 2020, di po ba mga mamshis? So, in terms of our position, ang mahalaga din dyan, Mami Tin, is what do you have in your position? Iniisip ko munang balikan yung sinabi mo kanina na depende no doon sa ating position kanina, yung una natin, 'di ba, yung even though natin, baka yung even though natin, Mami, masyadong deep, masyadong mahirap, na yung ating position ay masyado nang nakayuko ang ating ulo. So, napakahirap siguro yung mag-look up. Kaya kailangan talaga natin yung tulong ng ating Panginoon for us to be able to really look up and to remember. May favorite verse nga ako na palaging nire-recite at memorize ko siya, pero nandyan siya sa harap ko lagi, yung I look up to the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya kung ano man po yung pinagdadaanan ko, minsan yung perspective ko nagiging, parang yung suot mo kanina na salamin, yung dark, no? Nagiging dark. Tapos kapag naiisip ko na I really have to look up, yes, and think na ang Panginoon, when I look up, the maker of heaven and earth, my help cometh from Him. So, if from my spirit of having that pitiful spirit, no, unti-unting nag-iiba yung perspective. So, Mami, parang itong pinag-uusapan natin, itong graduation na to, no, graduating with gratitude, talagang tahi-tahi po sila. From pity, from the stage of feeling pity, ay nagkakaroon tayo ng tamang perspective, and then nagkakaroon tayo ng pag-asa at we are able to look up with positivity. Yes, oo. At yun nga, no, pagka nanood na naman tayo sa ating mga commencement speakers, ay napakahalaga nitong look up and go forward. Kasi ang karamihan sa ating mga graduates, no, when they go to the next level, halimbawa, graduate ng grade 6, they go to grade 7, or yung graduate natin ngayon ng grade 12 at magkaka-read sila, no? Or yung tawag nila na entry into the senior years, no? Recognition or leveling up, no, nung grade 10. Moving up. Oo, ang laging sinasabi rito ay go forward. Huwag ka nang lingon, no? Kasi sa kakalingon mo, ay baka may ibang mangyari sa'yo, matisod ka kaya. At saka, hindi magandang balikan yung ating mga nakaraan. Because ang aking narinig sa aking professor sa counseling ay, if we look at our yesterday, we will be depressed. Kasi wala ka nang magagawa dun di ba? When we look so much to the future, mag-worry ka naman. Kasi you have no control over it. May control ka, the present. Do and maximize what is the present. And that is our position right now. Ayan, mga The present. Yes. Present. And let's go to the last, but before that, ay syempre ang ating pampatibok ng puso, si Mami Weng De Rosario, para na naman sa hanay ng kanyang mga Tagalog na pananalita. Mami Weng, ano ang iyong New Year's message para sa ating mga heartbeats? Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Nawa tayo'y punong-puno ng pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Madalas nating marinig, habang may buhay, may pag-asa. Totoo po yan.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang pag-asa? Ito ay isang pagtitiwala na mangyayari ang inaasahan. Ang pag-asa ay isang matibay na katiyakan patungkol sa mga bagay na hindi tiyak at hindi nalalaman. Sabi nga sa Roma 8:24, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao pa ang aasa kung ito'y nakikita na niya? Hindi ba't kapag tayo ay may hope ay ginaganahan tayo sa buhay, handa kang harapin ang bukas. Subalit, kung wala kang pag-asa, tila nawawala ng saysay ang iyong buhay at kung minsan ay gusto mo nang mawala sa mundong ito. Hindi tayo magkakaroon ng hope kung wala tayong pananampalataya. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ang nagbibigay ng pag-asa sa anumang aspeto sa ating buhay. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan po ang sinasabi sa Roma, Kabanatang 15, Talatang 13. Naway patuloy po tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng. At tunay naman na isa si Mami Weng dito sa Graduating from 2020 with Gratitude. Kasi sa dami ng kanyang dinaanan ngayon 2020, sa kanyang mga in-laws, 2 yung namatay, ilan lahat ang nagka-COVID, pati asawa niya nagka-COVID, 1 buwan na naka-quarantine at kung ano-ano pa na expose, ano? So, congratulations, Mami Weng, ano, sa iyong pagpapatibok puso based on your experience. Okay, this is the last, number 5. Isa pa rin sa ating mga flavor ng commencement speaker is keep going. It's not just going forward. Go forward, tapos biglang merong naka-attract sa'yo, titigil. No? Na-imagine ko yan, mga bata yan. Eh. Naalala mo yung mga anak mo ng toddlers, lakad ng lakad. Go forward, tapos nakakita ng bato, insekto, kung ano-ano. Titigil sila, di ba? So the commencement speaker, ang sinasabi, huwag tigil ang tigil. Just keep going. Just keep going. And this keep going is related to another letter P, and that is Our passion. passion. Oh, meron akong props para sa passion. Wow, pati Bagay sa ating New Year. Ayan, ako, ayaw na umilaw ang aking laruan. Ano? Ito ay isang light, no? Okay. Siguro ang isapakita ko dito ay, this is a light. Okay? Now, kasi po, ang ilaw is a passion. Ito, ihahalin tulad natin sa passion. Kagaya yan, no? Tingnan mo. Hindi ko siya mapailaw. Kanina to, umiilaw. Likewise, our passion is like that. Diba? Nung model natin to kanina. Pero ngayon ayaw. Maybe, something happened with, ayan po, nakikita po ba natin sa screen ang battery. Yan. So, Naubos. Naubos siguro, no? Now, ang atin pong passion ay ganun. Ayan, umilaw na siya. There. Yan. O, di ba? Hindi masyado makita. Nag-blink. Ayun, nag-flicker. Good. May ilaw, yes. Yan. Kita mo na? Kasama pa rin yan sa ating paliwanag. Sometimes our passion may get so dull. Sometimes it slows down. But just keep going. O, kita mo, I keep going. I keep pressing it. O, di ba? Nagkaroon na siya ng epekto. And that is what we call keep going our passion. In 2021. Yes. Maybe nag-slow down, gaya kanina. Kala natin medyo, uy, nasa ng baterya mo? Just keep going. O, kita mo? O, di ba? Ang saya, Mami Tina, no? Meron tayong flicker. Hindi ko mahapon. Ayan, no? Meron tayong Kita, ang ganda ng flicker. Ang ganda, Mami, ng illustration na yan. Gustong-gusto ko yan. Kasi, ang bait ni Lord. Kasi, nung tinatry natin yan, umiilaw naman talaga eh, no? Tapos nung una mong pinakita, hindi. At napakaganda ng pagpapaliwanag mo na minsan, nandiyan naman yung passion sa atin, nasa puso natin eh, no? Nasa isip natin. Kaya lang, biglang namamatay. Biglang nawawala. Pero nandiyan lang siya. Kaya lang, we have to keep going even when we don't feel like doing it. yes. Kailangan gawin natin hanggang ma-reignite.
Yung Correct. passion na yun parang apoy, hanggang umalab ang apoy, hanggang Ayan, oo. sumindi. At yung pag-aalab na yan, kung active, kung inyo pong nakikita, ito po may battery. So yung charge ng ating battery ay dapat laging nandiyan at yun po ay nakukuha natin sa ating panalangin. So for prayer, ating tawagan ang isang Yes. chapter head naman ng ating Praying Moms at Heart Pangasinan, si Pastora Marilet Ortega para sa kanyang closing prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa napakaganda po ng topic namin ngayong araw, graduating from 2020 with a gratitude. Tunay nga, Panginoon, as we look back, 2020, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong buong katapatan at pag-ibig sa aming lahat. We are all grateful, O Lord, dahil sa buong taon, Panginoon, nakita namin ang iyong pag-ibig, ang iyong mga kamay, Panginoon, ang iyong biyaya na masagana, Panginoon, na nahayag sa buhay naming lahat. Sa kabila ng maraming mga natatakot at may mga pangamba, tunay nga ang pag-ibig mo, Panginoon, na overcome ang lahat ng ito. Hindi mo po kami iniwanan, O Diyos. Hindi mo po kami pinabayaan. Ang iyong biyaya at kahabagan ang patuloy na nag-sustain sa aming lahat hanggang sa pagtatapos po ng taon na ito. At dahil dyan, Panginoon, patuloy namin binabalik ang pasasalamat at papuri sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na tama ang iyong mga salita. I will lift up my eyes to the mountains. From whence shall my help comes from? My help comes from the Lord, who made the heaven and earth. Ano man po ang mga nangyari, Panginoon, sa buong taon ng 2020, Lord, nakikita namin, Panginoon, na ikaw ay merong magandang layunin because you are a loving and sovereign God, and your goodness remains forever. We will hold on, Lord, to your promises, for you who promised is faithful. Kung kaya, Panginoon, sa araw na ito at sa oras na ito, nagbabalik po kami ng pinakamataas sa papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, with a grateful heart, O Lord. Tunay nga, O Diyos, ang lahat, Panginoon, ng iyong mga ginagawa sa buhay namin, lahat ng iyong mga wondrous works, Panginoon, are all true and perfect, O Lord. That's why we bring back all the praises and glory unto you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Para po sa lahat ng Moms at Heart, binabati ko po kayo a very blessed, Happy New Year to everyone. God bless us all. Maraming salamat sa iyo, Pastora Marilet, all the way from Pangasinan. At nakakatuwa ang participation ng ating mga praying moms, ano? Sana po ay tayo ay pumasok, no? Makisama. Especially ngayong pasok natin ng 2021 sa atin pong samahan. Okay, so Mami Tin, what's your parting words para sa ating mga nakikinig, sumusubaybay, o nanunood at naaaliw siguro sa ating mga itsura kasi tayo. Oo nga, parting words. Happy New Year! Tapos Ako naman naka-masquerade. Yan. Ready to party. Pero hindi PT party. Hindi PT party, no? Hindi PT party. Oo, at ito, yung aking matching, ayan, no? So, pang New Yan. Year na yan. Yes. Diba? New Year get up na yan, no? With the flickering, and this one. Okay, so what's your parting words? Yes. I would just like to encourage everyone that this year has been a very difficult one for all of us po. At sabi nga ni Mami, yung nangyayari, hindi lang nangyayari to us, no? It happens to all of us at kailangan po nating ma-realize na tumingin lamang po tayo sa Panginoon, magpatuloy po tayo kung ano man po yung perspective na meron tayo na nadidiliman. Maybe it's about time for us to take off those dark shades, those dark glasses, and use those one with a clearer perspective para makita natin kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin for 2021. And let's keep our passion burning. Darating yung time, mawawalan tayo ng baterya, i-charge lamang po natin yung mga baterya natin at tayo ay magiging masigasig ulit. Paano natin ma-charge? Let's keep our prayer life vibrant. Let's keep our reading of the word exciting so that we can be energized or re-energized whenever yung passion po natin ay unti-unting humihina, unti-unting nawawala.
And I pray that we will have a very prosperous 2021, forgetting what is behind and looking forward to what is ahead. Sabi nga po ng ating Apostle Pablo. At a very, very happy New Year po sa ating lahat. God bless you all. Okay, ang aking pong wish sa ating lahat ay sana nga po ay maisa puso natin, mailalim sa ating puso na gumraduate tayo from 2020 with gratitude because we have a different perspective. We see our purpose, hindi po tayo pity party at ganun din naman, napakahalaga din po, we keep going ang ating pong passion and keep our connection with the Master. Isang mapagpala at sobrang mabiyaya po talaga sana tayo sa ating paglapit sa ating Panginoon as we face the year 2021. Ito po ang inyong Mommy Best Serious para nga po dito sa ating programang Moms at Heart. At huwag niyo pong kakalimutan sa atin pong susunod na Sabado, ang atin naman pong pag-uusapan ay mga bagay-bagay na paano po ba ang mga realidad ng pagharap na very specific po for 2021, and that is responding to the word stepping up. Marami pong salamat at again, pinagpalang bagong taon sa atin.